Luke 11, verses 1 to 13. Once Jesus was in a certain place praying. As he finished, one of his disciples came to him and said, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. Jesus said, This is how you should pray. Father, may your home be kept holy. May your kingdom come soon. Give us each day the food we need, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And don't let us yield to temptation. Then, teaching them more about prayer, he used this story. Suppose you went to a friend's house at middle night, wanting to borrow 3 loaves of bread. You say to him, A friend of mine has just arrived for a visit, and I have nothing for him to eat. And suppose he calls out from his bedroom, Don't bother me. The door is locked for the night, and my family and I are all in bed. I can't help you. But I tell you this, though he won't do it for friendship's sake, if you keep knocking long enough, he will get up and give you whatever you need because of your shameless persistence. And so I tell you, keep on asking, and you will receive what you ask for. Keep on seeking, and you will find. Keep on knocking, and the door will be open to you. For everyone who asks receives, everyone who seeks finds, and to everyone who knocks, the door will be open. You fathers, if your children ask for a fish, do you give them a snake instead? Or if they ask for an egg, do you give them a scorpion? Of course not. So if you sinful people know how to give gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? Amen. All right. All right, welcome sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. At yan po ang diyan natin hahanguin ang ating pag-uusapan, ang ating paksang talata at ang ating topic ngayon ay sa Luke chapter 11 verse 1 to 13. Tungkol ito sa panalangin. Pinamagatan ko po itong Lord, teach us to pray. Okay? Akala natin ay parang simple lang yung salitang ito na kahilingan ng kanyang disipulo na, Lord, teach us to pray. Pero meron po itong malaking dahilan kung bakit nag-request ang isang disipulo kay Jesus na siyang ipapaliwanag natin ngayon. So, purihin ng Panginoon, palakpakan natin ang bawat isa. At maraming salamat sa pagkakabasa niyan. At ang ating pinaka-tema o paksang talata ay hanguin natin sa Lucas 11:1. Doon sa verse 1 lamang. Mamaya ang ating pag-uusapan ay yung buong chapter na yon, buong binasa kanina hanggang 13. Sabi dito sa Luke 11:1, once Jesus was in a certain place praying, as he finished, one of his disciples came to him and said, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. All right? So, ang pinaka-central na tema ng binasa natin ay central truth ng prayer ay God not only commands us to pray, He teaches us how to pray. Okay? So, ibig sabihin, pag merong word na how, meron itong ibig sabihin na hindi ito basta pray. Basta hiling. Merong how, um, He teaches us how to pray, encourages us to persevere in prayer. Ibig sabihin, magpursige ka, pagtiyagaan mo. No, hindi yung minsan ka lang mag-pray tapos ayaw mo na, bahala ka na Lord, basta pinray ko na sa'yo. And assures us that He delights in answering His children. No? Masaya siya na tutugunin ang ating mga kahilingan. Unang-una, bakit hindi? Kasi siya naman ang nag-utos na mag-pray tayo. At tinuruan niya tayo ng methodology, yung how. Merong paraan, tamang paraan ng pagpipray. So, bakit di niya sasagutin? Di ba? So, ganun yon. Ang conclusion doon, sasagutin niya lahat ng prayer. There is no prayer left unanswered. Amen ba? Okay, so, una sa lahat, nakita ng mga disciples
na kita na ni Jesus Christ, and they're so blessed na nakita nila ang Panginoon, na lumikha ng langit at lupa na wala silang kaide-ideya. Nakita nila kung paano mag-preach si Jesus. Nakita nila kung paano mag-perform ng miracles si Jesus. Nakita nila kung paano siya mag-cast out ng demons, no? Bumuhay ng mga patay. Lahat na nakita nila, lumakad sa dagat, sa tubig, no? Siya lang ang nakagawa noon sa kasaysayan ng Biblia. And yet, no, kataka-taka, napaisip lang ako that they never asked, Lord, teach us to preach. They never asked, Lord, teach us to perform miracles. They never said, how will you do that? They never said, Lord, help us, teach us how to heal the sick. Pero nung nakita nila si Jesus Christ na nag-pray, there's something different sa kanyang pagpipray na napatanong yung isang disciple, so naparequest ng isang disciple, Lord, teach us to pray. After niyang makita. Why? Ano sa palagay niyo dahilan? No? Pwede tayong magsapantaha dito. Alright? So, baka na-realize nila na ang pinanggagalingan yata ng power ni Jesus Christ sa kanyang ministry ay ang kanyang intimate communion with the Father. Ibig sabihin dito, medyo ibang klase mag-pray si Jesus. Kasi of all Jesus had done, itong pansin nila. Na simple lang naman yung prayer. Ha? Isa pa dito, mga Hudyo sila. Given the fact na Hudyo sila, kultura ng Judaismo sa kanilang relihiyon ang prayer kahit nasa kalye sila. Hindi yung may nagpipray, karaniwan sa kanila ang prayer, no? Kaya nga sinawata sila ng Panginoon, pag kayo magpipray, pasok kayo sa kwarto. Kasi sanay sila na sa gitna ng maraming tao nagpipray. Ibig sabihin ng prayer sa kanila is just an ordinary thing. Ang not ordinary sa kanila ay mga miracles, mga healing, lahat ng mga nangyari. Pero hindi nila ni-request na, Lord, teach us to do all these miracles. Instead, they teach us how to pray or teach us to pray. Parang tayo lang, nagpipray din tayo, di ba? At akala natin, alam na natin talaga kung paano mag-pray dahil nakagisna na natin to eh. Bata pa lang tayo, tinuruan tayo paano manalangin, magdasal, umiling sa Diyos. But actually, we don't. We don't really know how to pray until we hear it from Jesus' words Himself. Kailangan marinig natin paano. Kung paanong naging curious ang mga disciples kung bakit anong meron sa pagpipray ni Jesus. How should I pray? Yan ang pinakatema natin. How am I supposed to pray? Ang salitang ito na how ay tumutukoy sa methodology o method of prayer, paraan ng panalangin na merong specific na pamamaraan ng Diyos paano ka dapat manalangin, no? Ibig sabihin, may tamang paraan ng pananalangin, may maling paraan ng pananalangin. No, hindi ko lang masasabi kung ang maling paraan ng pananalangin ay katanggap-tanggap sa Diyos at tinutugon ng Lord. Pero merong tamang paraan ng panalangin. The fact that Jesus said, He teaches how to pray. This is how you should pray, ang sabi diyan. So tingnan mo, kung tama ba ang paraan ng pananalangin mo dito sa turo ni Jesus. Okay? So ilapat natin dito, there are 3 lessons on how to pray na tinuro ni Jesus. Sabi sa Luke 11 verse 2, Jesus said, this is how you should pray. Ando doon pa yung salitang should. Ibig sabihin, ito lang yung tamang paraan, wala nang ibang paraan. Yung should ay katumbas ng salitang must. Okay? This is how you should pray. Sabi diyan, 3 bagay ang pag-uusapan natin yun, pray with Christ's pattern. So merong pattern si Jesus Christ sa kanyang method of praying na napansin ng mga disciples na itinuro niya sa kanila. Na gusto nating matutunan din. Persistence. Pangatlo, pray with confidence. Okay, yan ang 3. Unahin natin yung pinakauna, no? Pray with the pattern of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, pag may pattern, merong step-by-step procedure ito. No? Step 1, step 2, A, B, C, D. So yan yung pattern.
Pag pattern, susundan mo yan para hindi ka mamamali. Para maaayon sa tamang proseso ang iyong gagawin. So, basahin natin. Ang una dyan, prayer begins with God. Everybody say, prayer begins with God. Prayer begins with God. Yes, it begins with God, not with us. Jesus did not begin with, give me this, Lord. Lumapit sa Panginoon, bigyan mo ako nito, Panginoon, pagalingin mo, Panginoon, ganito. Hindi kaagad ganoon. It begins with God. He began with the word Father. Ayan, oh. This is how you should pray. Father, may your name be kept holy. So, pangalan kaagad ng Ama ang binanggit. So, ang directive pala ng ating prayer ay sa Father. Tama? Sa Ama. Okay? May mga nagpipray. Yan, welcome. May mga nagpipray na kay Jesus magpipray. Okay? I don't want to say mali yun. May magpipray, sa Holy Spirit magpipray. I don't want to say na mali yun. Pero may pattern na itinuro si Jesus Christ ng tamang pamamaraan ng panalangin. Kaya tayo nag-aaral nito ngayon. Ang isang maling prayer ay yung magpipray sa mga angels. Don't, unbiblical yon na sa angel ka hihiling. Okay? Alright, so prayer begins with whom? With God. Every time you come to the Father's throne of grace, you have to greet Him and acknowledge His authority first. Yan ang una mong gagawin. Unahin mo ang Ama. No? It's a great way to honor God kapag ka pinuri mo siya, pinasalamatan mo siya lahat, siya muna ang in-acknowledge mo. Parang yung mga nagsasalita sa harap ng mga dignitaries, alam niyo pa yun, kapag may nagtatalumpati, harap ng kagalang-galang na mayors, governors, bago sila magtalumpati, bago na sabihin yung kanilang piyesa, no? Magbibigay muna sila ng pagpupugay, pagbati sa mga dignitaries. Kasi dignitary yun eh. No? Kagalang-galang. Acknowledgement muna bago magtalumpati, bibigyan muna nila ng konting sandali, yung part na yon, gagastusan nila ng oras yon, hindi ka didiretso doon sa iyong main topic, no? Mayroon ka munang greeting to the Honorable Mayor of Caloocan City, na Along Malapitan, Mayor Along Malapitan. Siya muna, dignitary yun. Siya muna ang una mong babati. Hindi yung pagdating mo doon, bigla ka lang diretso, pahingi naman ng ayuda. Mayor, diretso ka sa ayuda. Hindi kami nakatanggap. Walang gano'n, di ba? Alright, nakakahiya yun. Ay, ordinaryong dignitary lang yun. Ay, si God tong kausap natin. To His Excellency, President Ferdinand R. Marcos Jr., and to all our distinguished guests, welcome. We are so honored and humbled. Parang mga ganon, di ba? Uunahin mo yung kakausapin mo, siya muna ang i-edify mo. Siya muna ang i-lift up mo. Sa atin, kay God, yan ay pagpupuri. No? Yan ay act of praise, act of worship. Alright? Yan yon. So, ang Diyos Ama pa kaya po, na siyang lumikha ng lahat ng bagay, hindi natin uunahin. 10 ng kanyang laksa-laksang mga angels surrounding Him, no? Ang Diyos Ama ay di hamak na mas mataas, mas higit sa lahat ng dignitaries pag pinagsama silang lahat. You must acknowledge God first when you come to talk to Him in prayer. This is step 1. This is how you should pray. You begin your prayer with God, the Father. Amen po? So, bakit kailangan ito? Kailangan pa ba yung gano'n na may mga procedure? Well, kung hindi ito kailangan sa prayer, sana hindi ito tinuro ni Jesus. De? Sabi niya, this is how you should pray. And then, Father. Inuna niya ang Father. Prayer is about honoring and worshiping God before any requests. Tama, agree kayo? Prayer is worshiping God. And if worship is part of your prayer, then you must be a living sacrifice to God before you come to the Father in prayer. Kasi kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan, and you come to the Holy Father in prayer, do you think na acceptable ka na lumapit sa Kanya? Dapat namumuhay ka na
bilang isang sacrificial live offering to God. You're not living in carnality and sin. Isa yan. No? Tingnan nyo tao, laman, makasalanan, na save lang dahil hinugasan ng dugo ni Jesus, pero namumuhay pa rin sa kasalanan, no? Nananatili pa rin na hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon, tapos haharap ka sa isang Diyos na banal, tapos manghihingi ka bigla na hindi mo man lang siya ina-acknowledge. No? Yung presence mo pa lang na isa kang maruming basahan na ang ginagawa mo mula linggo hanggang susunod na linggo ay puro mali, puro kasalanan, di ka lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Tapos all of a sudden, bigla ka mag-worship pag linggo. All of a sudden, bigla ka magpupuri sa Panginoon. Do you think katanggap-tanggap ka? Now, when you come to the Lord in prayer and you mention the name Father, ang tanong, karapat-dapat ba yung pagbigkas mo ng Father sa iyong pamumuhay? Alright? Sabihin mo sa iyong katabi, you must be a living sacrifice Must be a living sacrifice. before you come to prayer. So, dapat namumuhay ka na isang sacrificial live offering to God. You're not living in carnality and sin. So that, kumbaga, papalapit ka pa lang sa trono ng Ama, di ka pa nagsasalita, nakangiti na siya sa iyo. No, kumbaga, ay, nandito ka ngayon, kamusta na? Gusto kitang makausap. No, gusto kang pakinggan ng Panginoon kasi you are a sweet smelling savor to God. Kasi living sacrifice ka nga ng Panginoon. Amen? He likes you to come to Him. Pero you think kung ikaw ay pupunta sa Kanya, putik-putik ang iyong itsura, gula-gulanit ang iyong damit dahil sa kasalanan, no? At ikaw ay puro sugat ng kasalanan, puro sama ng loob, lalapit ka sa Panginoon, tapos magpupuri ka sa Panginoon, ganun ka karungan sa tingin mo. Okay? Hindi. Alright? So, yan ang una na prayer begins with God. Pangalawa, pakibasa, ready, go. Seek God's kingdom first. So, si Father muna, yung kanyang pagka-Diyos, and then His kingdom. Yan ang ikalawang susunod natin sa step-by-step process ng how to pray. Okay? You have to seek God's kingdom first. Seeking God's kingdom is equivalent to seeking after God's will to be done on earth. Not our will to be done on earth or in our lives. Now, may iba kasi na kaya pupunta sa Diyos, mananalangin, hihiling, hihingi, kasi may gusto siyang mangyari sa kanyang buhay na kailangan niyang aprubahan ng Diyos. Parang meron kang isang agenda na papa-approve mo kay God. Alright? So, una munang titingnan mo rito ay kalooban ba ng Panginoon ang paglapit mo sa Kanya, ang iyong ginagawa. Our greatest desire, utmost and foremost of all, should be what God wants, not what we want. Dapat ang attitude natin sa pananalangin ay inililinya po natin sa ang ating kalooban sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo pupunta kay Lord para magpa-approve ng kalooban natin. Pupunta muna tayo kay Lord, ano ba talaga muna ang kalooban mo, Panginoon? You have to discern, know from His Word, from the Holy Spirit, kung ano ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Tama? Ganun yun. Hindi natin alam ang plano at kalooban ng Panginoon, pagkatapos meron tayong gustong mangyari, ipipresenta natin kay Lord, Lord, gusto ko, Panginoon, ganito ang mangyari, gusto ko, ganito. Hindi. No? Seek God's kingdom first. Kasi baka ang plano mo, ang kalooban mo, lihis sa kingdom of God, lihis sa plano, kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Hindi tayo lalapit sa Ama para magpa-approve ng ating agenda na mga gusto nating mangyari sa buhay. Lalapit tayo para tupdin ang agenda ng Diyos sa atin. Amen po. God's kingdom be done first. Amen? Before our kingdom. Alright? So alam ko, mga nagtatayo ng pamilya, nagtatayo ng sariling kingdom yan. May sarili tayong mga pinaplano, ini-establish, ginaganda sa buhay, gusto kong magkaroon ng ganito, etc. Pero, inuuna ba natin ang kingdom of God? Everybody say this again, God's kingdom be done first. God's
kingdom be done first. When we pray for something, for our kingdom, is it God's kingdom being done in our life? Yan yung ating tanong dyan. So pangatlo, pakibasa ulit ang pangatlo. Ask God daily for needs. Hingin mo araw-araw kay Lord kung ano yung pangangailangan mo. Hindi yung hihingi ka ng good for 1 year. Hindi ka hihingi ng supply good for the whole week. Ha? Gusto mo pakyawan, no? So bakit ganito ginawa ng Lord na pang araw-araw? Sabi niya sa Luke 11:3, pakibasa, ready, go. Give us each day the food we need. Give us this day. Give us each day the food we need. Notice, bakit daily ang hingian ng supply? Bakit daily? Yes, yun yung dahilan doon. Para araw-araw mo siyang kakausapin, araw-araw kang lalapit sa Kanya, araw-araw kang dapat maging living sacrifice, araw-araw kang magpupuri, mag-worship sa Kanya. When you follow this pattern of prayer. Okay? He's teaching us complete dependence on Him for provision. God doesn't want us to be independent and self-sufficient in our own capacity and strength. No? Yung ibang may kakayahan sa buhay, may tendency na kahit di ka mag-pray, kaya mo naman eh. No? May tendency na sarili mong kakayahan, yung ibang mga tao kasi magpe-pray na lang pagka hindi na kaya eh. No? Pero kapag habang kaya, they don't come to the Lord. No? Ang practical illustration natin dito is, ang mga bata ay hindi nag-aalala kung saan manggagaling ang kanilang kakainin bukas. Tama? Hindi sila nag-aalala kung saan kukunin yun. Hindi nila pinoproblema yun. Kasi panatag sila na si tatay ang bahala sa pagkain nila araw-araw. No? Hihiling na lang sila, kakain na ako, gutom na ako, tay. Alright? Ganon. Parang father and son relationship talaga. Likewise, God wants His children to trust and fully depend upon Him every single day. Kaya give us this day our daily bread. No? Now, kasi alam niya, kung sa ating sariling lakas tayo aasa, sasablay tayo. Agree kayo doon? Sablay tayo kapag sa sarili nating gawa, sarili nating lakas, ang ating pang-araw-araw na pangangailangan. No? Kasi yayabang tayo. Alam niyo po ba yung mga magagaling? Meron niyang ere. Tama po ba? Bihira sa magagaling yung humble. No? May ere yan. Okay? So, meron niyang yabang. Sa kakayahan, nagkakasala. Kapag ang tao may kakayahan, madali magkasala yun. Agree kayo? Meron sinabi dito si Lord, 1 Timothy 6 verse 9 to 10. Pakibasa, but people, ready, go. But people who long to be rich fall into temptation and are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. And some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. Kita mo? Malinaw ba yung verse? Self-explanatory, di ba? Na maraming mga tao sa sarili nilang kakayahan, no, sa sarili nilang galing at capacity, no, ginagawa nila isang bagay para sila umasenso sa buhay, they fall into different kinds of temptations. They are trapped by foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. No? So, ganun yon. So, walang iniwan yan sa mga nangyayari ngayon. Kaya nakakatakot yung ikaw ay, halimbawa, ikaw ay engineer at nag-apply ka ng trabaho sa DPWH at napunta ka sa opisina na malapit doon sa trono ng pinakamakapangyarihan ng DPWH, no? Merong tendency na matutukso ka. Kasi kung sila yumaman, bakit ako hindi? Naintindihan natin? So, ganun yun. Alright? So, malinaw yan. Sinabi ng Bible. Paano mo malalaman kung ang pagpapala at pagyaman mo ay galing sa Diyos o galing lang sa sarili mo? Paano mo mafe-feel na pagpapalang galing kay Lord yun? O galing lang yun sa iyong pagsusumikap?
sa iyong galing, sa iyong diskarte. Ito, may verse dyan. Ikibasa, Proverbs 10:22. Ready, go. The blessing of the Lord makes a person rich, and He adds no sorrow with it. Kita mo? Ang blessing pala na galing kay Lord at ang pag-asenso, pagyaman, ay walang kasamang sorrow. Hindi ka malulumbay, walang kasamang kalungkutan. No? Ang sabi ng una natin binasa sa pinakadulong phrase, pierce themselves with many sorrows. Alright? Saan na ngayon ang mga kinakasuhan ng flood control? Alright? Kala nila, pinagpala sila ng Lord. I'm sure marami dyan nagbigay ng malaking halaga, offering sa simbahan, nagpatayo ng simbahan, nagbigay sa foundation, tumulong sa mahirap, no? Bilang balik ng kanilang mga tinanggap. Ngayon, nasaan sila? Marami silang sorrows. Sabi ng Proverbs, kabisaduhin niyo to ha, the blessing of the Lord makes a person rich, and He adds no sorrow with it. Walang kasamang kalungkutan. Amen? Walang kasamang sakit o kapighatian. Masaya ka, happy ka. Amen? Yun yung tunay na blessing. Pero kapag ikaw ngayon maasenso, yumayaman ka, dahil sa sarili mong kakayahan at nagawa mo, tandaan mo, maraming stress. Marami kang stress na mararanasan. Amen po ba? Pang-apat, sabi diyan, good relation with others. Sabi sa Luke 11:4, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Nakita niyo po yung succession ng ABCD, yung pattern, no? Unahin si Father, then ang kanyang kingdom, then saka pa lang ang sariling pangangailangan. Hindi ka agad didiretso sa sariling needs, no? Sariling pangangailangan, then yung relasyon natin sa ating kapwa. Good relationship with others. You have to forgive others for God to forgive you, no? Ang forgiveness ay hindi po actually hinihingi. Tingin kayo sa akin. Huwag nating antayin na magpatawad dahil hiniling sa atin na patawarin mo ako. Tandaan natin, ang salvation natin by grace, hindi tayo humingi ng tawad sa Panginoon, niligtas na muna tayo at nung na-realize natin na niligtas tayo sa kabutihan at biyaya ng Panginoon, saka natin na-realize, Lord, patawarin mo ako. Nahuli yung forgiveness. Ang forgiveness laging, ang paghingi ng tawad ay nahuhuli. No? Magpatawad na lang po tayo kapag tayo nasaktan. Pag ikaw ay nakaramdam ng sakit, ikaw yung nasaktan, no? Naapektuhan, ikaw yung dapat magpatawad. Tandaan po natin yon. I-offer mo yon by grace doon sa nakasakit sa iyo. Forgive. Kasi ikaw lang din ang mahihirapan. At kung hindi ka marunong magpatawad, dahil hindi naman siya humihingi ng tawad at alam mong ikaw ang tama, you are proud. Amen? And God is not proud. No? When we committed sin against Him, siya ni nag-volunteer na ipadala ang kanyang anak para iligtas tayo. Amen? At siya yung nagbukas sa bawat isa, tumawag sa bawat isa para patawarin niya. By grace. Everybody say by grace. By grace. And because of Jesus Christ, nagkaroon tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan. Amen po? At si Jesus Christ ay free na ipinagkaloob ng Ama sa atin. So, ganun po yun, ano? Isa pang nakita ko dito, yung daily bread, it symbolizes our physical life needs. Yung forgiveness, it symbolizes our spiritual life needs. So, meron pala tayong dalawang needs, no? Na i-bring up sa prayer. Physical life needs at saka spiritual needs. So hindi lang puro physical. Sabi sa Luke 11 verse 4, sabi diyan, and don't let us yield to temptation. What are the things na nag-yield sa mga tao sa temptation? No? Nabibigo, natatalo ng mga tukso, no? Yung mga temporal material things, mga needs natin sa buhay, no? Halimbawa, hindi na busy na ako kasi kailangan kong maghanap buhay, wala na akong time kay Lord, no? Matutokso ka dahil merong pera na kapalit. Pangalawa, no?
yung hindi ka marunong magpatawad, it yields to temptation at sakit ng loob. So ayaw mo doon. So ang gawin mo na lang, no? You pray to God and then you forgive people. So yung too much dependence natin sa sarili and non-forgiving attitude ng ating heart ay nagli-lead sa atin sa temptation. Sabi sa prayer, wag. Alright? So, yan po yung apat na yan. Tandaan natin, the step-by-step pattern ni Jesus Christ sa prayer, it begins with the Father, with God, and then seek God's will, and then our own kingdom, ask God daily for our needs, and then yung ating relationship with other people. No, horizontal yan, yung relationship with other people, kinakailan maayos, para maayos din ang ating vertical relationship with the Lord. So, ito yung pattern na dapat nating sundin. Punta tayo sa pangalawa. Pray with persistence. Pagpupursigi. Manalangin daw tayo na may pagpupursigi. Yan. Basahin po natin ang Luke chapter 11 verse 9. Keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open to you. Keep on keeping on. Keep on keeping on. Yan ang pinakatema dyan, na pray with persistence, pagpupursigi. Don't stop praying simply because you haven't seen the answer yet. God is always working even when you cannot see it. Agree kayo? So, ang tinuturo ni Lord dito sa kwento niya, meron siyang kwento dito na binasa kanina No? Ang tinuturo ni Lord dito, kukwento ko sa inyo yung konti yung storya nun. I do not stop praying because there is no answer. Yan yun. Persistence o pagpupursigi is a virtue that can change things. Hindi ka tatanggihan ng Panginoon kung alam mo sa sarili mo na kalooban ng Panginoon ang kahilingan mo. Baka tinitest ka lang niya kaya hindi mo pa nakukuha. Ang tinitest dito ay ang iyong persistency, yung iyong persistence. Now, ang kwento dito, yung binasa kanina, sabi ni Jesus, halimbawa daw ikaw ay biglang may dumating na bisita sa bahay mo ng 10 oras ng gabi. Tapos wala kang maihain na pagkain. No? Wala kang maibigay man lang na kahit ano, ubos na Unexpected guest So ang ginawa daw niya doon sa kwento, kumatok siya sa kapitbahay niyang kaibigan niya, sabi niya, buksan mo muna ako, may kapitbahay akong dumating wala man lang may pagkain, pautang naman ng 3 tinapay. No? Sabi nung kaibigan niyang kinakatok niya, sabi niya, tutulog na kami, nakalak na yung pinto, hindi na kita maasikaso dyan. Nakahiga na kami lahat ng pamilya ko. Ayun, ang sabi ni Jesus, kung kukulitin mo siya, no? Dahil sa pangungulit mo, hindi dahil sa pagiging magkaibigan nyo, at hindi dahil sa kahihiyan niya, na hindi man lang siya tumutulong sa'yo, na nangangailangan, ibibigay niya ang hinihingi mo dahil sa kakulitan mo. Dahil sa pagpupumilit mo. Okay? Ganon yon. Ang ibig sabihin doon, the moral of the story is kung ang hangarin hangarin ng panalangin mo ay hindi pansarili, kundi para sa kabutihan ng iba. Katulad noon, merong guest, no? Para sa kabutihan ng mga anak mo, ng mister mo, ng kapitbahay mo, ng kumpanyang pinapasukan mo, no? Na wag sana magsara. No, Lord, wag mong pentulutan na kami ay ma-lay off, mga ganon, ano? Hiniling mo yon, no? Nang matindi. Batid ng Diyos na malinis ang hangarin mo, ibibigay niya yun. Agree kayo? It's just a matter of God's timing. Basta porsigido ka lang. Amen? Yun lang yun. A farmer does not play or does not plant today and dig up the seed tomorrow to check whether it is growing. He patiently waits because he trusts the process of growing. Prayer is much the same. No? Pag meron kang prayer, no? Matyaga kang nag-aantay. Alright? Alam mo, natutubo din yan, mangyayari din yan. Amen po ba? Don't stop praying simply because you haven't heard or seen the answer yet. God is always working even when you cannot yet see it. Amen po ba?
Panghuli dito, pray with confidence. Okay? Meron kang confidence, hindi yung ang prayer mo doubtful ka. Meron ba ganon? Naka-experience na ba tayo ng ganon? Na merong doubt sa heart mo? Yes, minsan nangyayari yan. Oo. Yung madalas na wishful thinking yung sana. Pagka daw tayo mag-pray, wag daw tayo gumamit ng sana, Lord. Sana. Hindi ka nagpi-pray. Nagwi-wish ka lang. Ah, at ang wishful thinking, hindi talaga actually praying yon. Anyway, but God also answers sana. Yung prayer na sana, no? Kasi God hears the desires of our heart. Desire pa lang naman yung sana eh. God delights to answer our desires. Give us our desires, our desires sa ating puso. Pero we should know first the will of God. Yun yung pattern, di ba? The will of God, the kingdom of God. Babalikan natin ulit yan. Pakibasa ang Luke 11, verse 11 to 13. You fathers, ready, go. You fathers, if your children ask for a fish, do you give them a snake instead? Or if they ask for an egg, do you give them a scorpion? Of course not. So if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Grabe, ano? Ang ganda, no? Pansinin niyo yung pagkakaiba. Humihiling ka, anong hiniling mo? Kung humihiling ka ng fish, hindi ka niya bibigyan ng snake. Kung humihiling ka ng egg, hindi ka niya bibigyan ng scorpion. At ang ibibigay niyo, yung Holy Spirit. Ang ibibigay niya sa inyo, yung Holy Spirit, which is a lot better than what you're asking for. Ibig sabihin, there are things na mas matindi ang plano at gusto ng Panginoon na ibigay sa atin, pero masyadong mababaw ang hinihiling natin. Naintindihan natin? Pero si God, there are three things nakita ko dito. God is a loving Father. Okay? Agree kayo? Pangalawa, God gives what is truly good. Pag humingi ka ng fish, hindi ka niya bibigyan ng snake. Walang father na gustong mapahamak ang kanyang mga anak. No, matinong father. God gives what is truly good. Pangatlo, dito sa binasa natin, God delights in giving the Holy Spirit, which is the best of what we need. Okay? So yung tatlong yon. So doon sa una, no, when you ask for a snake, God doesn't give when you ask for a fish, God doesn't give you a snake. Yan ang good father. And Father is a good God. They don't intentionally harm their children. Ganun yan. Pangalawa, God gives what is truly good. God answers based on what's best for His children. That's why sometimes, ang sagot ng Panginoon ay yes. Sometimes naman, ang sagot ng Panginoon ay, wait lang. Sometimes, no. No? Kung alam mong kahit no yon at sigurado kang will ni Lord, magpursigi ka. Pero kung hindi mo alam kung will ni Lord yon at baka naman ikaw nadadala lang sa iyong carnality, pinipilit mo yon, delikado yon. Kasi may times na hindi naka-align sa mga plano ng Panginoon at timing niya ang mga hinihiling natin. Agree kayo? Hindi naka-align, hindi nakalinya doon. Alright? Pangatlo, God delights in giving the Holy Spirit to us. The greatest gift is no material blessing. The greatest gift is God's own presence in us through His Holy Spirit. Now, the reason why yung mga filled with the Holy Spirit na mga Kristiyano noong first century, they died martyrs in the faith was because they're so filled with the Holy Spirit, sobrang punong-puno na sila na wala na silang panahon na maramdaman na kailangan nila ng mga material things. Naintindihan natin? Ang taong empty, ang kanyang soul, ang kanyang espiritu, wala ang Holy Spirit, puro material things ang hanap niya kasi gusto niyang mapuno, ma-filled ng mga bagay na gusto magaganda sa buhay. And the best na pinakamagandang bagay sa buhay na pwede makamit ng mga tao ay ang Holy Spirit.
when the Holy Spirit infills the person, he will not be so consumed with material things. Naintindihan natin? Pagka napag-feel mo na consumed ka, ang iniisip mo araw-araw ay mga bagay na need mo, yung ganda mo, hindi ka na maganda, kulubot ka na, marami ng naglalabasan, no? Mahina na ang katawan mo. Masyado kang masyadong doon naka-focus at kung wala kang masyadong time sa Panginoon at hindi mo naiisip yung plano at kalooban ng Panginoon, think about that, no? Baka nagiging carnal mindset ka na. Okay? So, yan po ang titingnan natin. God delights in giving us the Holy Spirit. So, we already have received the best gift of all, kahit hindi tayo worth it. Yun yung presence ni Lord sa ating buhay. And we got it by the grace of God upon us. Kaya yung mga kasagutan sa panalangin natin ay second best na lang yon. The first best ay yung Holy Spirit. Amen po? Second best ay yung kasagutan sa panalangin natin. Alright? So, how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Yan ang sabi dyan sa verse na yan. Alright? May isang 5 years old na bata. Halimbawa, bigyan ko na isang example. 5 years old. Ilang taon na to si Dara? 4. Halimbawa, sabi ni Dara, Mami, ibigay mo nga sa akin yung bagong cutter mo. Talas noon. Anong gagawin mo sa cutter? Wala, paglalaruan ko lang. O kaya, Mami, may bago kang kutsilyo. Pwede bang bigay mo sa akin yung bago mong kutsilyo? Ang tanong, ibibigay mo ba? Hindi pa time para humawak siya ng mga bagay na yun. Tama? Ang sagot mo, wait, anak, wait. Okay? Ang sagot mo, no. Pero hindi dahil nagsasabi ka ng no, hindi nangangahulugan na hindi mo sinasagot ang prayer niya. Sinagot mo ang prayer niya, hindi pa lang time. Amen? Mag-antay lang. Ganun din tayo when it comes to prayer. Now, all we need to do is to trust God's heart even when you do not understand His answer. No? So, ang isang batang 4 years old, 5 years old, hindi binigay ni Mami ang kanyang hinihingi, iiyak yan. Akala, Mami, hindi mo na ako love. Hindi niya naintindihan. Ganon din tayo. When we pray to God, sometimes we don't understand God, why He's not answering our prayer. No, Lord, no, sabi mo sa iyong word, no, hindi mo ako iwanan, pababayaan. Bakit ngayon I'm praying, hindi mo naman tinutugon ang prayer ko? Hindi mo na ba ako mahal? Mga ganon, ano? Hindi ganon. Now, we have to trust God. Everybody say trust God. Trust God. Trust God's heart even when you do not understand His answer. His wisdom is greater than our wisdom. Amen po? So, those are the 3 things, 3 lessons on how to pray. Pray with Christ's pattern, yung 4. Pray with persistence. Pray with confidence. Ito yung 3 pinaka-importante sa tinuro ni Jesus Christ. Prayer is not merely asking God for things. Prayer is enjoying a relationship with our Heavenly Father. Ang challenge ko sa atin ganito. Before we present our prayer requests sa Panginoon, let us first ask ourselves. Tingnan muna natin ang sarili natin. Number 1, am I seeking God's glory first in this prayer? Have I become discouraged in prayer? That's number 2. Ang huli, do I truly trust my Father's wisdom? So today, let us not simply say our prayers. Let's draw near to our Father knowing that He welcomes His children with love. Teach us to pray, Lord. And the Lord will teach us how we should pray. Amen? Yun ang answer ni Jesus Christ doon sa lalaking nagtanong. So, may our desire sa ating Christian life ay nauuna si Father, nauuna ang kingdom of God, at pangatlo na lang yung ating sariling buhay, ang ating needs. Amen po? Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa kabutihan mo sa iyong salita, at nawa ito'y mapagpala ang lahat ng mga tao at magkaroon, Panginoon, ng realization kung paanong
manalangin ayon sa pattern na tinuro ni Jesus. Purihin ka dakilang Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord.